Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-27 ng Mayo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyo nating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya pa nga po itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility. At huling namataan po yan sa layong 1,310 km east of northeastern Mindanao, na kung saan nasa labas pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility na may taglay na hangin na umabot sa 45 km per hour, samantalang may pagbugso naman po yan na umabot sa 55 km per hour. Kumikilos naman po ito ng 15 km pahilagang kanluran, na kung saan palapit ng ating Philippine Area of Responsibility, at nagdudulot nga po ito ng maulap na paborin at mga localized thunderstorm. Nabase nga po sa ating pinaka-satellite image na ating mamamataan sa may silang bahagi ng Mindanao. Samantala, dumako naman tayo sa magiging track nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan kung pumasok nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image or outlook sa magiging track nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin na bahagya nga po itong papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras or araw. At inaasa natin na pagsapit mamayang hapon, inaasahan po natin na posible nga itong mag-intensify, na kung saan bahagya pa nga po itong lalakas bilang isang tropical storm category, na kung saan inaasahan po natin na mas lalapit nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Ngunit at pagsapit po ng May 28 ng umaga or bukas, inaasahan po natin na mas lalakas pa ito or mag-i-intensify pa, na kung saan inaasahan po natin na umaabot pa po yan sa 75 km per hour ang kanyang hangin, na kung saan kumikilos pa rin ng 15 km per hour pahilagang kanluran or palapit ng ating Philippine Area of Responsibility, at inaasahan natin na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit nga po yan ng May 28 ng umaga or hapon, posible na nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, at bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming, na kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na 85 km per hour, na kung saan tropical storm category pa rin ito. Samantala, inaasahan pa natin na mas lalakas pa nga po ito pagsapit ng May 29 ng umaga. Inaasahan po natin na mas lalakas pa nga po ito, na kung saan posible nga itong umabot sa severe tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 95 km per hour. At pagsapit naman ng hapon ng May 29 ay inaasahan natin na mas lalakas pa ito, na may lakas na hangin na 100 km per hour ang kanyang lakas na hangin. So habang lumalapit ito ng ating bansa or nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan po natin na mas lalakas pa nga po ito, na kung saan pagsapit ng May 30, inaasahan po natin na mas lalakas pa nga po ito, na umabot sa 120 km per hour ang kanyang taglay na lakas na hangin, na may kategory na typhoon category ang ating inaasahan. So base nga po yan sa ating pinaka-satellite outlook o sa magiging track nitong bagyo, na makikita nga po natin na habang lumalapit ito ng ating bansa ay inaasahan natin na mas lalakas pa nga ang taglay na lakas na hangin, na kung saan lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan, dahil sa bahagya nga po itong ihilahin nito ang hanging habagat na nagmumula naman sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, isang inaasahan natin na magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Especially po yan dito sa may area ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao Occidental at Davao Region.
Dahil po yan sa epekto ng paghila nitong hangin na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ng bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na inaasahan po natin na habang lumalapit ito ng ating bansa, mas lalakas naman ang epekto nito ng hangin na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Dulot nga po yan ang hinihila nga po nito ng bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa, na base nga po sa ating outlook, makikita nga natin na malakas nga po ang kanyang paghila, at inaasahan natin na kung bahagya pa nga itong bumaba ang track, hindi natin inaalis ang posibilidad na posible nga itong lumapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon. At base nga sa ating track, kung ito ay bababa, may tatlo tayong senaryo. Kung ito ay bababa ng ating kung ito ay bababa ng track, posible nga itong dumaan dito sa may area ng Batanes or maglandfall bilang typhoon category. So yan po yung senaryo po natin kung ito ay bababa. So maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga bago naming ulat panaw naming ilalabas, na kung saan habang ito ay binabaybay ang silangang bahagi ng ating bansa, makikita nga rin po natin ang kasunod nga po nito na nabubuo na low pressure area sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, na kung saan nasa tropical threat potential natin yan na makaraang araw pa, na inabisuhan na po natin ng ating mga kababayan sa senaryo na posible nga pong magkaroon pa ng tropical disturbance dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, na kung saan kahit na nga po hindi ito tuluyan maglandfall sa ating kalupaan, inaasa natin na magdadala ito ng malakas na mga pag-ulan na dulot nga po nitong hangin na nanggagaling sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan yan po yung tinatawag nating hanging habagat na siyang makaka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman maging alerto at updated sa mga bago naming ulat panaw naming ilalabas. Kung sakaling bumaba nga po ang track nitong bagyo na ating monitor, makikita nga po natin sa pinaka-satellite outlook or track nitong bagyo, posible nga itong maglandfall dito sa may Babuyang Group of Islands and Batanes, na kung saan kung ito ay nasa typhoon category, posible nga po tayo magtaas ng signal number 4 sa sabing area. Dahil sa inasa natin na taglay nito na lakas na hangin umabot sa 120 hanggang 130 km per hour ang taglay na lakas na hangin kung ito ay mababa ng track. Ngunit kung ito ay lumapit lamang dito sa may silang bahagi ng ating bansa, ay magtataas pa rin tayo ng wind signal dahil sa apektado nga po nito ng hangin na dala nitong bagyo nating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated pa rin po tayo sa mga panibago naming ulat panahon naming ilalabas. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather sa buong bahagi ng Luzon, na kung saan mataas pa rin ang temperatura na ating inaasahan. Ngunit maging alerto pa rin po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm na magdudulot din po yan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na maabot sa may 27 hanggang 39 degrees Celsius dito sa may Tuguegarao, Lawag 26 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila 27 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura, Tagaytay 24 hanggang 33 degrees Celsius, Legazpi 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa maghilagi ng panahon dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao, sa kasalukuyan nga po dito sa may Palawan, makakaranas ngayong umaga na maulap na paporin na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may southern portion ng Palawan, na kung saan dahil po yan sa epekto nitong hanging habagat na hinihila ng bagyo sa silang bahagi ng ating bansa, na kung saan inasahan po natin ngayong umaga na makakaranas ng maulap na paporin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, na posible po ang katamtaman na hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat, na kung saan posible nga rin po ang mga localized flooding sa mga nasabing area, especially dito sa may Puerto Princesa, Calayan Islands. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, umaabot din po yan sa 26 hanggang 33 degrees Celsius, Calayan Islands 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Visayas, sa kasalukuyan nga po ngayong umaga hanggang tanghali, inaasa natin makakaranas ng mga aliwalas na panahon
sa halos buong Visayas. Samantala, pagsapit ng hapon at gabi, posible nga rin po makaranas na ng mga ulap na papuri na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dahil po yan sa epekto nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng mga cloud cluster o mga maulap na papuri na sinasamahan ng mga pag-ulan. Na associated nga po yan sa hanging starless or yung mainit at temperatura na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Na siya naman kasangkapan sa mga pagbuo ng mga localized thunderstorm or mga cloud cluster na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 27 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 33 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon ngayong umaga, dito sa may Mindanao, inaasahan po natin na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Lanao del Norte, Lanao del Sur, kabilang na rin ang Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Samantalang sa labing bahagi pa ng Mindanao dito sa may Misamis Oriental, Bukidnon, posible pa rin makaranas ng maliwalas na panahon. Ngunit maging alerto lang po tayo na sa mga biglaan na mga ulap na papuri na sinasamahan ng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kung minsan katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan ang posible nating maranasan. Kaya naman posible nga po ang mga localized flooding ngayong umaga dahil po yan sa mga banta ng mga pag-ulan. Nadulot nga po nito bagyo na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated po tayo. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 27 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Lalabos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa posible nga po ang mga malalakas na mga pag-ulan sa nasabing area. Kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng payong o kaya naman kapote kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan dahil po yan sa mga banta ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil sa banta nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible nga po itong pumasok na siya naman magpapataas ng alon ng ating karagatan dahil sa mga localized thunderstorm na dala nito na kung saan base nga po sa ating pinaka-satellite image na kung saan ang may kulay violet nga po inaasa natin na mas mataas na po ang mga pag-alon sa mga nasabing area. At dahil sa banta nitong bagyo na ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, napapasok nga po ng ating PAR na posible nga nating tawaging bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. Maglalabas po tayo ng issue mamayang hapon. So antabayanan po tayo ang mga susunod po nating ulat panahon ukol dito sa bagyo na ating monitor. Kaya naman maging alerto at updated po tayo para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panahon naming lalabas. Paki-like and subscribe na rin and don't forget to share para marami po tayong maabiso ng mga kababayan lalong-lalo na doon sa mga pumapalaot. Dahil sa mga banta na rin po ng pagtaas ng alon ng ating karagatan especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat at ingat palagi. God bless us all.